Unti-unti nang mas nagiging matatag ang pamumuhay sa Bangsamoro Region. Ang ilang dating combatant sa Sultan Kudarat na nagbalik loob sa gobyerno, payapa nang namumuhay at nakakapagnegosyo na rin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Arles de Los Santos. Sa loob ng ilang henerasyon, naging mailap ang kapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao. Balot ng takot dahil sa panganib ng kaliwat kanang putukan. Pero ngayon, ito na sila. Sa Sultan Kudarat, payapa na ang komunidad at nakapag-aaral na ng matiwasay ang mga kabataan. Habang sa Mama sa Pano naman ay nakilala ko ang 30 taong gulang na si Johanny. Pinakabata siya noong commander ng Bangsamoro Islamic Auxiliary Brigade o BIWAB ng MILF. Pero balik sibilyan siya ngayon. 3 taon na siyang para-social worker sa Mama sa Pano, Maguindanao na naghahatid ng social services sa kanya mismong komunidad. Laking tulong po ito sa amin as a former combatant na nagta-transition na dahil yung recognition mismo ng community at yung recognition mismo ng LGU namin na kaming mga former combatant ay kasali na ngayon sa naghahatid ng programa at serbisyo sa komunidad. Si Hasmin naman na anak ng BIWAB member at manugang ng MNLF combatant, humusay na sa pagdenegosyo. May sari-sari store siya ngayon matapos siyang mabigyan noon ng 15,000 na puhunan ng BARM government. Mura peaceful na po kami dito. Tulad noon, hindi po kami makabenta ng kung ano-ano, kaya natatakot po kami na yung mga stock namin dito na kumbaga maiwan. Kasi minsan may gera, alhamdulillah, kay okay na po. Si Ibrahim naman, na 10 taong naging combatant, isa ng motor shop owner. Napalago niya na ito mula sa 15,000 din na kapital. Sobrang happy ako talaga. So, halos maabot ko yung langit sa ganito. Posible ang panibagong simulang ito dahil sa pagpupursige ng Ministry of Social Services ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM na alalayan ang marginalized at vulnerable sector sa rehiyon. Because kung mawalan ng hope, no? Kung makita nila na futile ang peace agreement, futile ang peace process, walang nangyayari, babalik din sila sa gera. At dahil sila yung naghawak ng armas, mas madali po sa kanilang bumalik. Malayong malayo na sina Johanny, Hasmin, Ibrahim at ang kanilang mga komunidad sa madilim na nakaraan ng kanilang pakikibaka. Kaya ang hiling nila, magpatuloy ang tinatamasa ngayong kapayapaan. Mga dati, sundalo pag nakikita namin, ang akala namin, kakatakot-takot na yan. Minsan, nung mga bata kami, pag nakikita namin sila, takbo kami kasi akala namin kalaban yan. Pero ngayon, alhamdulillah, simula nung nagkaroon ng BARM, iba na po yung takbo ng pamumuhay namin dito. Mas meron ng kapayapaan dito sa Mindanao. Ang biases po nandun pa rin eh. So, sana po, bigyan niyo kami ng chance. Magtulungan po tayo. Aminado ang BARM community na marami pa silang kailangang ayusin at paunlarin sa kanilang nasasakupan. Pero wag daw sana natin ipagkait sa mga kapatid nating Bangsamoro ang makataong pagturing at pagtingin dahil sa dulo, sila pa rin ay kapwa natin, Pilipino. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de Los Santos po, hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang bagong buhay ng ex-combatants sa Bangsamoro Region kasama si Mobile Journal Arles de Los Santos. Abay paglapag mo lamang pala, Arles, no? Mula sa pasado alauna, Pops J. Okay, kamusta ang BARM nung nandoon ka? No? Ilang araw ka rin nandoon, Arles? At kamusta seguridad? Pops J, unang-una sa lahat, napakainit. Mainit. Bukod Okay, sa tag-init, panahon. pero mainit talaga yung topography doon eh. At nagstay kami doon for 3 days and 2 nights at nakita natin talaga yung laki ng BARM, no? Yung kanilang nasasakupan at yung sitwasyon nila doon. Payapa ba? Kamusta ang security? Pops J, napakapayapa at siguro yung tiwala na rin natin sa mga kapatid nating Moro na mapagmahal at alam mo, napaka-hospitable nila, Pops J. Okay. Hindi nila tayo doon pinabayaan at talagang naging seamless yung programa. Pero ito kasi, Pops J, ay a media forum. Nais silang ipakilala yung mukha ng BARM ngayon na malayo na doon talaga sa kinagisnan, sa dati, na kung saan kaliwat kanan, may pangamba, yung mga turista na natatakot na dumating. Kaya ang pakiusap talaga nila, yung nais nila, ipakilala yung mga kapatid natin Moro doon. Okay, alam mo Arles, maraming natatakot pa rin na bumisita dito sa BARM, no? Dahil nga dun sa mga kaguluhan noon.
ano ang napansin mo? Ano yung mga pagbabago dun sa mga community na nakita mo? Pops J, yung mga pakikipag-usap natin doon, dati napakalimitado ng kanilang access sa mga social services, no? May iba't iba't silang mga paniniwala kung bakit nga ba nila ninais na makibaka, at syempre igiit yung kanilang mga karapatan, no? Yung iba dahil sa relihiyon, yung iba naman daw ay dahil sa kanilang mga ancestral land, na yung ibang pangambangan nila, yung iba pala walang titulo doon sa mga original na tumira doon, pero magugulat sila na meron na palang titulo yon doon sa mga hindi naman talaga taga doon. So ito yung mga bagay, Pops J, na dahan-dahan na nireremedyohan at tinutugunan ng BARM, no? Kasi 7 years na sila in transition mula nung mapirmahan yung Bangsamoro Organic Law. Kaya nakikita natin na may progress talaga. At yung umuusad. komunidad doon, umuusad sila, Pops J. Nakita natin na meron sila doon mga merkado, yung mga bata nakakapag-aral, at nung time na yon, actually meron binigay yung World Food Program na mobile kitchen para sa kanila, para matugunan naman yung stunting and other concerns related sa health ng mga taga doon. Arles, anong mga programa sa BARM para sa iba pang nais magbalik loob sa pamahalaan? Baka may mga nag-iisip pa. Marami, Pops J. Pero ito ay tinatawag action nila, no, na naturalization. Yung pagbabalik doon sa original na forma at kanilang mga komunidad. No? Actually, madami, Pops J. Hindi nga ako makapili ng tatlo kasi isa doon sa mga pinaka-striking siguro yung KUPKUP program nila, Pops J. No? Okay. Ano yun? Ito yung KUPKUP program kasi kung dito sa atin, Pops J, may DSWD. Sa kanila wala doon. Meron silang ministry ng health, ng social services and development. Pero itong KUPKUP program na to, Pops J, binibigyan nila ng kalinga yung mga naulila na mga anak, na mga combatant natin doon, Mga para hindi pa rin, orphaned, yung mga children, orphan, para hindi sila pumunta doon o tumungo din sa ganong kaparehas na landas. So, binibigyan nila ng educational assistance, livelihood assistance, and trainings. And then, yung mga dati naman, no, yung mga lingkod pamayanan para sa kapayapaan program, and yung tinatawag din natin na B-Cares. Nagkaroon tayo, Pops, ng pagkakataon doon na makapanayam, no, yung isang beneficiary ng KUPKUP program na ng B-Cares program na kung hindi sila nakipagtulungan at syempre, no, inirespeto yung pamahalaan, baka daw lumala yung sakit na cancer at hindi napabigyan na makapagpagamot. So yung ganitong mga story, Pops J, na nagpapakita talaga na umuusad at may pag-asa talaga doon sa Mindanao. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de Los Santos.